ang mga naging kaganapan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Sa pagpasok ng mga bagong housemates, isang masayang pagsalubong ang ibinigay nila kay Aura. Di ba karamihan ng tao akala nila scripted ito. RQ, surprise ka nila. Surprise. Ano ba itong pinasok ko? My name is Jerome House. Gaganti ako. At sa pagpasok naman ni Jessie, dalawang housemates ang magiging kakunsaba niya sa pagsasagawa ng kanyang cast. Kailangan ko pong itago sa kanila yung pagkatao ko po, and hindi po nila pwede malaman na po kung babae po ay trans man, ganun po. Kung pipili ka sa mga housemates na tutulong para sa task mo, sino sa mga housemates ito? Baninay and Luis po. Si Baninay po, siya po yung nangungulit sa akin nung sa callback, and yung Luis po, doon lang po ako na okay lang po. Baka nakasama ko po siya sa loob ng tent. Abangan ngayong gabi, ano nga ba ang magiging diskarte ni Jessie sa pagpasok sa bahay at sa pagbibigay ni Kuya ng bagong weekly task, tunghayan ng masayang ukay-ukay adventures ng team sa Baguio. 500 na. Wala ka Lahat dito lang yan sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Nang malaman ni Luis ang totoong pagkatao ni Jessie, Trans man. Oh, no problem. I was so concerned with it. Okay. It's my first time, so I'm used to trans woman, but trans man, wow, dude, wow, damn, brother, damn. First time ko makakilala kuya at makakita ng trans man po. Like, up close. Ang gwapo niya. Guwapo. Mas marami pa siyang facial hair sa akin. Okay. Nakita ito sa ano. Pick up. Siya po ang seatmate ko sa audition. Tapos, magsalita siya sa mga nag-i-interview. Sabi ko, yun, pag upo namin, tinanong ko na ng tinanong, paano ka nagkakaroon ng ganyan? Tapos, ang laki ng iyong braso. Tapos, tinanong ko kung magkano ang gastos niya, kung paano ginawa, kung masakit. Kung hindi ka man din chismosa, ano dami mo nakikilala? agad naman pinagplanuhan ni na Jessie kung paano itatago ang pagkatao sa mga housemates. So, nag-request ako kay Kuya. Hindi ko muna pansamantala magagamit ng Jessie. Kasi Jessie kay Kuya parang medyo familiar. Like, kung sa mga kasama natin mahilig mag-audition sa mga reality show, baka may mga teams tayong kasama. Ma-access ba sila sa TV? Sa social media? So, kailangan may pasad talaga tayo Basta ako sa mga yun. ito pa matultad pa tayo. Ano ito si Ganto? Anong naisip mong pangalan? sabi ko PJ. PJ. Para medyo malaya. PJ ano Corpera. Last name pa rin. Pero matanong ba sila? Bawa, Matanong. Matanong pag sila. bagong dating. Sobrang matanong. Sobra. Alam mo, Tapos taking yung love ganyan. story mo. Gusto lagi Lalambitin madami. lang ganyan, love story, ganyan. Family mo. Pwede namang real story pa rin. Di ba? Pwede naman. Ang ano lang naman Ikaw may yung girlfriend. talagang yung pinaka Gender identity. Di ka nagka-girlfriend ka. May girlfriend ka ngayon. Wala. Ano, feeling ko wala talaga makakaalam. Ito. rest well, baby. Bukas ng umaga, abangan mo ako. Aagahan ko. Good night. Pa mo. Sana walang magkilala po. Totoo yan. Sa unti-unting pagpasok ng mga bagong housemates ni Kuya, tuloy-tuloy ang kasiyahan sa loob ng bahay. Magandang gabi, Team Kapamilya. Tuloy-tuloy pa rin ang botohan para sa teen housemate na para sa inyo ay karapat-dapat mapabilang sa natitirang 2 lucky stars. Kaya naman keep on voting for your favorite teen housemate dahil malalaman na natin ang pangalawang lucky star sa mga susunod na araw. Samantala, bago pa man pumasok sina Aura at Jessie sa loob ng bahay at bago pa man lumabas ang mga teens, isang panibagong weekly task ang ibinigay ni Kuya sa mga housemates. Narito ang kwento. Sa gitna ng paghahanda ng tanghalian,
My name is Conrad Chua, and I'm the Volunteer Executive Director here at Charity First Foundation. Charity First Foundation was started by a group of businessmen and professionals way back in 2001. Kuya, napanood ko po yung foundation po na tumulong po sa akin nung nag-aaral pa po ako. Currently, after 15 years, we have about 300 scholars already sa foundation. Hindi kailangan top student ka para maging scholar ka ng Charity First Foundation. Pangunahing criteria po namin is po yung pangangailangan. For as long as kailangan mo po ng tulong at nandun po yung willingness po na makapagtapos ng pag-aaral, tutulong po sila. Thank you, Violet ng TV Maya-maya pa ay may ibinahagi si Jerome sa mga kasama. No, actually, I'm one of the scholar of... Talaga? Seryoso? I'm one of those students when I was in college. Tapos sinabi lang, ang iba nasa abroad na dati, ikaw na. Yeah. Ikaw na yun. Si Jerome naalala ang kanyang nakaraan. Mahirap para sa akin kasi panganay po ako. Alam ko na pagkatapos ko, kuya, meron pa akong mga kapatid na kailangan kong suportahan. May mga pagkakataon po na yung mga resources po sa paligid is limitado lang po. Kaya nung dumating po yung Charity First sa akin, kuya, napakalaking pagpapasalamat ko po talaga kasi hindi ko na po pinroblema yung libro, uniforme, lahat po binigay po sa akin ng Charity First. Yun din yung purpose ko dito na pumunta ako para i-inspire palalo na may mga pwedeng tumulong. Basta maging willing lang tayong, kahit may struggle. Mag-aaral lang tayo mabuti kasi hindi natin alam kung saan tayo pwedeng dalhin ng education. Kasi isa akong patunay na pag nag-aaral ka talaga, may mapupuntahan ka at may mga tao na pwedeng tumulong sa'yo. Naramdaman ko sa sarili ko, kuya, na naiahon ko yung sarili ko, lalong-lalo na yung pamilya ko sa kahirapan. Kung pinanganak kang mahirap, kuya, hindi sa lahat ng pagkakataon mananatili kang mahirap, kuya. Maraming mga tao at maraming mga pagkakataon na handang tumulong at magbigay ng suporta, kuya. Sa buhay ko, Charity First yun, kuya. Malaki yung naitulong nila sa akin kung asan ako ngayon. Sobrang proud po kami. Naalala ni Jerome si Yong. Either way, kung ipapalabas nila yun, maraming mga bata na mabibigyan ng opportunity na, hanapin yung charity. Yung, I can help you. Pwede natin kausapin mga kapatid. Tutulungan kita. Yung mga kapatid mo, tulungan natin. Puntahan natin yung promise yung puntahan natin. Pinatawag ni Kuya si Jerome. Yaman din lamang na nabanggit mo na malaking tulong ang naidulot sa iyo ng Charity First. Bibigyan kita ng pagkakataon para masabayan ito. Kaya, sa pamamagitan ng inyong weekly task. Sigurado kung pagbubutihin mo ang iyong weekly task. ibibigay ko po lahat, kuya. Para sa weekly task, kinakailangan makabenta ang mga housemates ng 20,000 pesos worth of altered clothes na sila mismo ang magdidisenyo at gagawa. Ang damit na gagamitin nila para sa task na ito ay manggagaling sa ukay-ukay. Agad naman sinabi ni Jerome sa mga kasama ang weekly task. So, ang gagawin natin is bibigyan tayo ni kuya ng mga damit galing sa ukay-ukay. Kailangan nating i-alter yung mga damit at ibebenta natin siya. Para maipanalo natin yung weekly task, kailangan natin makabenta ng 20,000. Hindi ko pa sigurado. Sobra po akong excited kasi mahilig po ako mag-alter ng damit. Binibili ko sa ukay at ina-alter ko para sa sarili ko. Yung lahat ng pera na makukuha natin, ibabalik natin, ibibigay natin sa Charity First para makatulong sa scholar. Maraming salamat sa inyo. Tulungan nyo kung ibalik lahat ng tulong na ibigay sa akin ng Charity First. Yes. Nagsimula ng magplano ang housemates. May marunong ba sa atin manlahi? Medyo. Before kasi kuya, meron kaming makina, yung nanay ko, mahilig po siya manahi. Nung kailangan namin ng extra income kuya,
Nagtahi po kami na pasahang bilog ng nanay ko. Panandali ang natigil ang pagpaplano sa pagpasok ni Aura sa bahay at ni Jessie sa eviction room. Maya-maya ay muling tinatawag ni Kuya si Jerome para sa karagdagang anunsyo sa weekly task. Bibigyan ko kayo ng budget na halagang 7,000 pesos. At ang mga teen housemates mismo ang mamimili ng mga gagamitin ninyo, mga damit galing sa ukay-ukay. Opo, kuya. Agad sinabi ni Jerome sa housemates ang magiging papel ng team sa task. 4 sa atin, lalabas ng bahay at pupunta sa ukay-ukay at bibili ng mga damit. At ang 4 na lalabas ay yung teen housemates. Okay. Sobrang excited po ako, kuya, kasi alam niyo po ba bakit? Lumaki po talaga akong nangungukay kami nila, Mama Lode. Nakaranas din ako nagkukay-ukay, kuya. Sa amin, kuya, 100. Ang talon po, kuya, 3. Kasi yun lang po ang abot ng pera namin. Ang pera ko, kuya. Princess, ikaw ba unang beses mo itong mararanasan? Yes, kuya! First time ko po mag-ukay-ukay na totoo po talaga na ukay-ukay. Excited lang po ako. Ito ang challenge dito. 20,000 yung kailangan nating ma-produce na pera, pero ang puhunan na ibibigay ni Kuya sa atin is only 7,000 pesos. Madali problema. Kasi yung ate ko dati, yung business niya, bibili kami sa ukay, bibenta namin online. So, very laki ng tuwa. So, yung mga mabenta, mga high-waist shorts, parang nauso siya, mixed cardigan, yung mga basta flowy na gano'n. Huwag yung mga cotton na mahimulmul na, huwag yung gano'n. You know, if we buy the wrong thing or we waste a lot of money on things that we can't use, that directly affects everything that's going to happen for the rest of the week. So, ang goal natin, huwag tayo magtapon ng kahit ano. Walang itatapon. Use everything, save everything, maximize like what you Remember, Lumalalim na ang gabi. Kailangan nyo nang mag-impake ng mabilis at kailangan nyo nang matulog dahil maaga kayong gigising. Okay? Yes, kuya. May tanong pa ba? Sana po. May tanong ba? Opo, kuya. Ano yan? Ang panty po, dalhin po ba? May ano sa palagay mo? Pag magdadala po. Mabuti naman. Tinatanong ko lang, kuya, para sigurado. Kinabukasan ng madaling araw, ginising na ang team housemates. Teen housemates, pumasok na kayo sa confession room. Piling nyo na yung mga gamit nyo. Teen housemates, magandang umaga. Magandang umaga po. Sa araw na to, muli na naman kayong lalabas ng aking bahay. Teen housemates, handa na ba kayo? Yes, kuya! Good luck at mag-iingat kayo. Thank you, kuya. Nang handa na ang lahat, naglakbay na ang team. Susunod, magsisimula na ang out-of-house adventure ng team. At paano nga ba itatago ng bagong housemate na si Jessie ang kanyang tunay na pagkatao? Susunod na yan sa Pinoy Big Brother Lucky. Mataas ng sikat ng araw nang maligayang nagising ang bahay ni Kuya. Ganda! wow, Merry Christmas! Parol! Saya! Christmas talaga! Wow! Nang makapag-almusal ng housemates, sina Baninay at Luis, dumiskarte na para mapuslitan ng pagkain si Jessie. Ay, may get me done. I'm not gonna do Just for you.